Siya ay mabait na leader. Siya ay madaling matulungin, madaling kausapin, kumbaga. Siya rin po yung ko ng katatagan kung pagdating sa pananampalataya. Siya ay, he's a good father, he is a good follower, at higit sa lahat, naging officer naman siya ng Hong Kong chapter as Vice President nung time na, I forgot. Ay, salamat din kayo nakituloy. Itanong natin sa kanya, baka may preview tayo kung kailan siya naging Vice President. Pero tanda ko talaga, 2012 daw sabi ng ating butihing ina. 12 to 2014, he was the Vice President of the Hong Kong chapter. Siya rin po ay matagal na naging local president po ng Saiwan Ho. At hanggang ngayon po, kahit wala na yata yung Saiwan Ho, patuloy pa rin silang nagsasamba ng kapwa niya Kapampangan. Ang pagkakalam ko, he is a black belter ng Taekwondo. Malay nyo, baka magkumpo-kumpo pa siya dito. Ako nang kumakanta po ng Ilocano song. Oh. Imagine nyo, Kapampangan, nakakakanta siya ng Ilocano. Kung wala ba ang Diyos, tama ba yun? Natawagan po natin ang ating butihing Vice President ng araw. Walang iba kung hindi si Hermano Nelson Laksamana. Ayan, tayo ang bandera ng Kapampangan. Ayan, marami pa ng Kapampangan dito. Naimbag na daw, tayo amin ako. Well po! Kumusta na po kayo? Puti po! Alam ko maraming mga baguhan, siguro hindi nila pa ako kilala. Ang lahat, nagpapasalamat ako sa ating mga guest speaker. Ang dating treasurer ay secretary ng Hong Kong chapter, si Hermana Elena. At ang bagong president natin ngayon, si Hermana Esmer. At saka mga kasama ulit dyan, si Hermana Josie Gabiao, si Hermana Hermano, si Hermano natin, si Ramon pala, si Brother Ramon. Mga legend po yan, mga kapatid. Ngayon po, lubos ako nagpapasalamat sa pagbibigay ng pagkakataon ngayon sa ating ito. Lubos akong masaya dahil ang pagkaka-active niyo sa ating pananampalataya. Kaya po, ngayon napapatunayan na kayo ay tunay na ginto. Kasi kung hindi kayo tunay na ginto, wala kayo dito. Kaya yung tunay na ginto, abang kahit inubog mo sa putikan, umigislat pa rin at andun pa rin ang pagkaginto. Ibig sabihin, andun pa rin ang pagka-espiritista nyo. Kaya po mga kapatid, sana manatili tayong kubatid sa ating dakilang Panginoon. At una sa ating manalangin para sa ganon, ang para kinabukasan ng ating pamilya ay makakamtan natin. Alam niyo po mga kapatid, siguro ito na rin ang last na ano ko dito sa Hong Kong, Spiritist Day. Kasi by January, magpo-for-good na rin ako. Kasi sa lahat ng haba ng panahon, kami sila Hermana, hanggang ngayon, dito pa. Mauna na siguro Hermana. Dito na lahat ng buhay ko sa Hong Kong. Pumunta ko, 34 years old na ako dito. Ngayon, tanungin nyo, ilang taon na ako ngayon? 60. Ilang taon na ako ngayon? Ha? Ngayon po mga kapatid, ano na ako? Look, 50. 35 years na pala ako. Ha? Ay 31 years. Ibig sabihin, nung last April 15 na yun, birthday ko. Greet nyo na akong birthday. Kaya lagi po, unang-una kung wala si Lord, hindi po umabot ng pagkakataon na ganyan. Dahil ang paninindigan ko sa ating pananampalataya at kumapit ako sa ating Panginoon, lahat ng
hiniling ko, walang hindi binigay sa akin. Sa kapapupunta. Kaya po pag nanatili ka sa ating pananampalataya, manalig ka lang at ano man hinilingin mo ay bibigay sa'yo. Unang-una po, ang pagpapakay ng banal na Espiritu, unang-una sa aking pamilya. Magkukwento lang ako para sa ating natin, para magkaroon kayo inspirational talk. Sa totoo lang, nung nag-asawa ko, hindi spiritista ang asawa ko, Katoliko sarado. Pero dahilan lang sa pagbibigay, ay kinasal ko siya ng Katoliko. Pero ako hindi ang Katoliko. Kaya nabinyagan ako, noong 25 years old pa lang ako, nabinyagan ako sa Katoliko. Kasi hindi ka pala pwedeng ikasal kung hindi ka nabinyagan. At ang pamilya, hindi dati ni spiritista ang asawa ko. Sabi niya noon, nung pumunta sa Bacolor, sa Pampanga, merong gawa sabi niya. Sabi ng espiritu, meron akong anak dyan na gustong lumipat sa bakuran ko. Sabi niya, sabi ng banal na espiritu sa kanya. Sabi niya, pag kumiwalay ka sa tahan na to, sabi niya, kung meron kang 20, baka sa susunod, yes man, wala na. Sabi niya, hindi pala, gustong lumipat ng bakuran sa kapatid nating mga born again. Gusto niya, kita nyo, kaya nga sasalita sa ganang kanyang sarili, kung di ang lahat ng kanyang marinig, ay babalik ang mga darating, magpapalam niyo yun. Kaya doon lalong nanampalataya ang aking esposa. Kaya, alam niyo po mga kapatid, ang miss ko, sabi nga yung mga niya daw, tisa niya, spirits na kang mapagtanong. Kasi lahat ng mga bagay ay tinatanong niya sa espiritu. At nagpapadigil siya yung mga medium. Pag kung ano man ang problema, ay nagpapaganap ang miss sa mga bagay. Kaya, mula nung lahat ng mga anak ko ay sa espiritu. Yung panganay, darating araw, sabi niya, magiging man po yung maraming work ka rin, magiging ng ibang bansa. Totoo po yun, yung panganay ko, nasa Canada ngayon. Bago lahat ay dumanda sa espiritu. Tapos pangalawa, babae na naman. Nag-asawa, Pangasinan sa Manawag. Sa Manawag, hindi sabi niya, nagpa-x-ray. Yung anak niya, yung asawa niya, nagkaroon ng parang may tama sa likod. Huwag kang maglala. Manalig ka lang at nasa likuran niyo ako basta yung pananampalataya. Yung doon, yung tama sa likod ko, ay naniniwala sa espiritismo, sa espiritista. Dahil nakikita nila ang katotohanan. Bago pagpunta mo sa Hong Kong, bago ka lalakbang sa agdan ng bahay nyo, sabi niya, ang sabihin mo lang, in the name of the Father. Ganon. Yun lang. Natin yung mga blessing ng ating Lord, ng ating pananampalataya. Kung paano hindi tayo magtatagal. Kahit si Brother Nelson, kung walang patuto sa sarili ko, hindi magtatagal sa ating pananampalataya. Ito ako. Kaya ngayon, malaking pagbabago ng ko, sabi ko, samantalahin ko na ng oras dahil dito sa Hong Kong, last Spiritist Day ko rin dito. Kaya sinama sa talak na pong oras. Yung pagkakautawaan, kailangan yung ayaw ng isa, huwag natin gawin. At pangalawa, ang importante po dito, mga kapatid, pa rin hindi tayo mag-iwalay. Pera. Huwag natin involve yung pera. Kasi karamihan sa grupo-grupo, pag umirang si Nena, hindi napagbigyan, magtatampo na yun, hindi napupunta sa sentro. Lang, hindi involve money, tutusin.
Hindi lang pinangangaralan, kundi yun sa nababasa ko, hindi manggagaling sa akin, kundi sa ating pag-aaral. Sa group natin para magkakayos tayo lahat, hindi tayo magkakatakbuhan. Isipin natin yun. Kung hindi kami salamat, hindi ko na masyadong pahabaan. Maraming salamat sa mga lahat ng gumalaw ng UCFI, mga kapwa ko lalaki, yung sila Brother Ramon, si asawa ni Hermana Binluan, anak ni Josie Gamiao at yung gitarista. Kayo na po alam mas maiwan dito yung mga lalaki. Kaya po ako, dahil sa ating kapatid, si Hermana Esmer, matagal ko na rin nakasama yan. Sabi ng miss ko, yun ang nagkasal sa atin eh. Natatandaan niya nung video pa nung araw yun eh. Sabi niya, siya nagkasal sa atin. O, natanda ko sa Admiral ko noon. Kaya pala kasamparabon ni Hermana. Kaya kilala. Kaya po mga kapatid, yun lang sabi ko sa inyo, paalala na yung topic basic natin. Kaya imbirat sa aking mga kasamahan, Talang Masedan din nga ba, Polo City, andito sila. At alam ko marami nang hindi nakakilala sa akin. Kaya, at kay inanak kay Janel, salamat sa upuan ng ano natin. Pag tayo ng ay bang ano natin, anniversary, pinitin ko pa kasi alternate lang ako, gawin ko lahat para makatulungan bago na ako or good. Kung gusto nyo kantay ko kayo. Yes! Ilocano. Siya pitin lang, kantayan ka.
mensahe at sa iyong pag-conserve dito. Tinatawagan naman po namin ang pansin ang mga naka-line up ng magigiting na local presidents. Please come forward and please palakpakan po natin ang mga officer ng local na lunggulan. Come forward. Yan.
rin sa pagbibigay